Grabe. Uminit ang politika matapos kumalat ang balita na may inilabas umanong warrant of arrest laban kay dating Senador Antonio Trillanes. Kasabay nito pinahiya rin si Senadora Risa Hontiveros matapos tirahin ng matitinding banat ni Senador Rodante Marcoleta sa gitna ng mainit na talakayan sa Senado. Ayon sa mga ulat, ang issue kay Trillanes ay konektado pa rin umano sa mga kasong dati ng kinaharap nito at muling binuhay matapos ang pagsusuri ng korte. Habang nagbubunsod ng intriga ang balitang ito, agad namang naging sentro ng usapan sa Senado ang matalim na sagot ni Marcoleta laban kay Hontiveros, na ani ay puro kritisismo ngunit kulang sa konkretong solusyon sa mga problema ng bayan. Samantala, wala pang opisyal na pahayag si Trillanes tungkol sa lumabas na warrant of arrest, habang nanindigan naman si Marcoleta na hindi siya urong sa kanyang paninindigan laban sa mga maling pamamalakad. Patuloy namang nag-aabang ang publiko kung ano ang magiging susunod na hakbang ng korte at ng mga mambabatas kaugnay sa lumalalang banggaan sa politika. Marcoleta, miyembro ho siya ng INC. Bakit laging binibilin nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Senator Rodante Marcoleta sa mga kasamahan niya dyan sa Senado nung panahon ng kampanya? Kay Senator Robin, kay Vice President Sara Duterte, alam niya na ang kalibre nitong mama na to, ang ika nga, the way na maglatag siya ng ika nga mga argumento, talagang prinsipyo, ibang level ho. Ngayon, napakatagal na ho nating nanunood sa Senado since 2016. Matagal na ho mga kababayan. Hindi naman, maraming mas matagal. Pero para sa atin, matagal na yun. 2016. Sinusubaybayan natin, napanood na natin yan, yung mga EJK na mga hearing-hearing dyan. Pero yung ika nga, yung level ng pagiging matalino nitong mama na to, sobrang napakaraming bumilib noong Miyerkules. Ito na ho si Senator Rodante Marcoleta. Masayang Friday, Jen, at sana ganun din ang ating mga kababayan sa panig ng mundo kayo naroroon. Jen, masaya tayo ngayon dahil sa meron tayong kasamahang isang baguhan, neophyte, na hindi natin malaman kung bakit nanalong senador. Senador Rodante Marcoleta. Grabe naman itong si Sir Nelson. Ba't ganun mo naman pinakilala yung idolo namin dito sa PH Update? Ikaw, Sir Nelson, napaghahalata na kita. Basta ikaw, pagka ako sakaling meron mo magpadala sa inyo ng imbitasyon sa Okada, wag ka pupunta. Hapon po. Masayang hapon sa inyo ang dalawa. Naka-pink na naman si... Opo. Ano ka na lang, political color yun eh. Opo. Alam, pink laman mo. Ito naman si green, political color din ito eh. Opo. Kayo po, brown. Neutral kayo talaga. Hindi, ako brown. May ginagaya ako doon sa Senado na palagi naka-brown. Ganun mo ba? Oh, hindi niyo ba napapansin yun? Palagi naka-brown. Naka-brown lagi ito. Ba't pa hindi nyo napansin naman yun? Akala ko kayong dalawa hindi kami palatigin sa damit ko eh. Oo nga eh. Very observant kayong dalawa. Yun ang aking... Kasi pag nakikinig po ako sa hearing board, nakapikit ako eh. Hinanamnam ko po yung mga sinasabi. Hindi ako tumitingin sa mga ano eh. Si Nelson naman kahit nakapikit, tagusan ng tingin. Kasi pagka nagnulat ako... talaga, hindi nyo nakita? Hindi namin napansin. Hindi. Kung sakali naman, alam mo naman na ako dito sa PH Update. Minsan, sinasabi mo pa lang, pinapakita ko na eh. O yarin lamang wala pa man, papakita ko na si Senator Risa. Oh. Ayan kita nyo naman, brown na brown. Talagang yung ika nga, yung ang tawag dito, yung shade nung kulay ng damit nitong si Risa Hontiveros, kuhang-kuha ng damit nitong si Senator Rodante Marcoleta. Siya, nagisan mo naman ako dyan Gusto ko niyang ganyang kulay Kulay tsokolate. Gusto ko yan. Meron ba akong damit na ganyan ng kulay? Wala ata eh. Sir, pingin ako isa. Kasi pag napakamulat ako ng... Reviewin nyo yung mga reels ng Senado. Lalo na yung mga nakakaraan at saka noong August 6. Para makita mo na merong gusto doon na... Solid. Ewan ko, gusto niyang itanghal siguro yung kulay na to. Kaya naisipan ko, nakita ko meron pala akong ganitong kulay. Ayun. Maisuot nga ako. Ang nakita kong ganyan, naka-Amerikana, naka-suit. Si Bato.
Pero brown ba yun? Hindi brown yun. Hindi brown. Si Erwin Tulfo ho. Hindi. Babae. Babae. Ano ba naman kayo? Itong si Sir Nelson at itong si Sir Jeff, pinapahirapan nyo pa eh. Yung tipong gusto nyo na lang, isubo na lang sa inyo eh. Kayo naman, oo. O eto na, Sen. Pinakita ko na para kayong twinny kayo. Para kayong mag-love team. Aba! Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ngayon ko na ngayon nga. Oo nga. Kulay Pilipino nga Wala. Oo. Kulay kaligatan nga pala, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Oo. Pasensya na po kayo sa dalawang kasama ko na nag-uulianin na po. Ang tawag dyan kayong mangging kaligatan. Yan. Kayo mangging kaligatan. Kasi sana po ay masaya po kayong nakapanonood sa ating palatuntunan. Pag napapatingin po kasi ako doon lalo sa plenary, Sen, ang nakikita ko lagi si Ma'am Cathy Binag eh. Nako! Wala naman siya ron Nandun nakaraan, nasa gilid eh. Kasama si Ma'am Rowena Guanzon eh. At nakaabang nga sa inyo sa mga sasabihin po ninyo. Magandang hapon po pala, Ma'am Cathy Binag. Minsan ay maging guest natin dito, Nelson. Gusto raw tayo makahuntahan eh. Aba, magandang balita yan. Pero, sige, mas maganda ang tatalakayin natin ay, ngayon. dapat lang. Kasi sa madalas na pagkakataon, nagkakaisa tayo ng isipan eh. No? Oo. Ng pananaw, ng paninindigan. Pero sa pagkakataon ito mukhang hindi kami sasang-ayon. Ikaw muna, ako ang referee, ha? Parang hindi kami sasang-ayon. Teka lang, meron ho tayong breaking news. Sandali lang ha, mabilis lang to, isingit natin. Naglabas ng arrest warrant ang Quezon City Court laban kay dating Senator Antonio Trillanes kaugnay ng kasong false testimony. Yari ka dyan. Ito yung mga dokumento nasa gilid ha. Matapos ang reklamong inihain ni Davao City Rep. Paulo Duterte kaugnay ng umano'y maling pahayag nito sa isang pagdinig sa Kamara noong 2024. Kalaboso ka dyan, anak ng Tokwa, Trililing. Yari ka dito. Mga kababayan, breaking news ito. Ano ito mga kababayan? Ito yung mga dokumento. Nasa gilid. Ako, yari dito si Trillanes. Sinasabi na naghain na ng piyansa si Trillanes nitong July 8 para sa pasamantalang kalayaan nito. Yari ka dyan. Naghain na daw ng Okay, dilaya siya. Pero, ika nga ang gaba, dili, magsaba, isindili ba yun? Magsaba. Yan, hindi kalimutan ko. Kompleto nyo na lang. Ang gaba, dili, magsaba. Tama ba? Sorry. Ayun na mga kababayan, breaking news. 2 minutes ago. Naglabas ng arrest warrant laban dito kay Trililing, ang Quezon City Court. Laban dito kay Trililing. Balik na ho tayo. Hayaan nyo yan si Trililing, ganyan lang talaga yan. Ayon sa naging muso ninyo, noong kayo po ay nag-privilege speech, may kanalaman dito sa impeachment ni BP Inday Sara. Ano ba yung tinutukoy mo dyan? Hindi mo sinasang-ayon. Doon sa pumayag po kayo, doon sa punto na i-archive na lamang yung impeachment complaint sa kabila na ang sabi po ng Supreme Court, void ab initio, unconstitutional, at pagkatapos ay immediately executory process. Iyan po. Immediately executory. Kaya ang punto namin ang punto ko po doon sa bagay na yun, dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ng kataas-taasang hukuman Una bes, wala kayong dapat jurisdiction. Ngayon, una bes, in-archive ninyo. Iba ka, Kuyang Jen, iba ka. Kumbaga, nasa pangangalaga ninyo. Di ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa niyo usapin na yun. Parang nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay sa ating tuntunin yung motion to dismiss. Hindi nila makita.
Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako, na wala nga naman doon sa rules ng Senate. Yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan at lalong humaba. Meron Kasi- pa gano'n. Ay, neophyte kayo, Sen, eh. Dapat hindi nyo muna Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila, Opo. kaya gusto ko pa rin panatilihing neophyte ako eh. Ayun! Kasi sa tuntunin, Opo. yung neophyte, Dapat tahimik lang. palagi kang may rule of thumb, pagka neophyte ka, 1 taong kang tahimik. Abay, sa lower house ka, natotoo mo yan, ha? Nakikinig ka lang, Opo. nag-aaral ka. Mas marami yung pakikinig at pag-uobserba Opo. Pag-aaral. kesa sa ikaw humahalo na sa salitaan. Yes po, oo. Unwritten Kasi- rule yan, Sen, eh. Diba? Unwritten rule yun. Opo, opo. Dahil nga naman dun sa kakailanganin mo yung maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority Lalo- rule ho yan, eh. Lalong-lalo na yung mga kasama mo naman talaga matagal na nun. So, Opo. mas maganda yung ikaw ay nag-observe, Opo. nag-aaral, makakatulong sa iyo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Tama po naman yun. Kaya, kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power, Residual power. Opo. na ang ibig sabihin nun, kahit na inallocate mo lahat ang mga powers sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira. Kaya residual. Nakaugnay ng na-inherent sa iyo yun. Okay. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Opo. Oo nga, wala sa ating rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Sa atin kasi ako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema. Opo. Immediately executory. Tama po. Sino ka kung mag-execute nun? Wala namang ibang inuutosan, kundi kayo lang. Alam nga Senado. naman yung bastonero sa palengke ang mag-execute nun. Oho. Di ba? Opo. Alam nga naman yung chief of police ng isang munisipyo. Hindi pwede yun eh. Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya, yung impeachment complaint na yan, unconstitutional, null and void ab initio, Opo. violative of due process. Kahit hindi niya this is immediately executory. Oho. Ibig sabihin yan, may gagawa. Oho. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. Sino ba yun? Oho. Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Yes, sa Senado Ngayon, po yun. sabi niya, wala yung motion to dismiss. Wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba eh. Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Okay. Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun eh. Doon sa rules ng impeachment, nandun eh. Okay. Hindi rin sila papayag eh. Oho. Ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag ka yung Senado, kinonbin nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung rules of court Okay. that will be used suppletorily. Oho. Kung kikilalanin ninyo, Opo. papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Oho. Kasi nandun yung rules of court. Hindi rin sila papayag, di ba? Yung punto naman do sa yung suppletorily power, kahit daw ilang beses mong basahin po yung rules ng Senado, wala rin daw po yun dun eh. Wala nga Sabi ng isang doon. veteran na Wala senator. nga, nandun nga doon sa resolution number 39, ito yung rules of procedure in impeachment trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung rules of court na gagamitin suppletorily. Kaya ako sinasabi sa inyo, payag
napakatalas ho talaga nitong si Senator Rodante Marcoleta. Saludo, Sen. Ibang klase ka talaga, oo. Lahat ng ika nga, pagsasakripisyo ng ating mga kababayan, lahat ng nangampanya sa'yo nung nagdaang eleksyon, sulit na sulit. Bawat sigaw ng Marcoleta, di ba? Bawat sigaw ng numero mo talagang sulit na sulit, di ba? Bawat salitang namumutawi sa bibig niya kahapon diyan sa plenaryo ng Senado, talagang ramdam natin yung boto natin nabubuhayan ika nga, di ba? Sa lahat ng ika nga, maliban kay VP Sara, dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa mga binoto natin, di ba? Nung nakita natin na, ay, nakananto ko, binoto ko to eh. Di ba? Mayroong ganong pakiramdam eh, di ba? Itong mama na to, binoto ko to eh. Yung tipong merong pride sa puso mo na sabihin na kinampanya ko to eh. Yeah. Hindi sayang yung yung sakripisyo, yung ating mga kababayan gumastos pa na sarili nilang pera para magpa-print ng damit nila nitong si Senator Rodante Marcoleta, tapos ganon yung performance niya sa Senado. Maano yan yung isa sa mga proud moment ng pagkapanalo nitong si Senator Rodante Marcoleta, yung kahapon. Sa totoo lang first day pa lang, yung tipong merong bagong pasok sa eskwelahan. Hindi pa nila tansya kung gaano katalino, sinubukan na nila kagad. Anak ng tokwa, ibang klase ka, Sen. Ibang level ka. Pumayag ba kayo para doon ko nakuhugutin? Hindi rin sila papayag eh. Oo nga. Pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ng motion to dismiss. Kaya na... Pareho lang. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila, pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Pero amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumalik tayo. 8. Sinasabi niya kasi 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse unanimous. Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa... Alam mo yung dyan, tayo kasi magsasaka dyan. Opo, Ang magsasaka, kuminsan nagiging manging isda. Okay. Magkahalo yun eh. Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang tama. May variety na kayo ng palay natin. Hindi ka mag-isda ng Hito. Hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa? Yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Matetempt siya na pumasok eh. Kasi maglalagay ka ng doon. Yes po. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Isang araw. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang pagpasok mo, pag mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. Tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay na. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Sen, alam mo, yung alin na yan, paulit-ulit nang nahuhuli yan. Diba? Mahilig yan sa ganyan.
Di ba? Kaya kamakailan lang, di ba? Merong lumutang na di umanong witness niya diyan sa Senado na kung saan sinasabing binayaran daw siya ng milyon para kung ano-ano sabi. Parang ganun din yan. Kung ano man ang lumabas sa bunganga ni Risa, nako, ipagtanong nyo pa. Ayun, pinagtanong sa Korte Suprema, bandang huli, kasinungalingan na naman. Yan ang problema ho natin dito. Oh, ngayon, wala nang kredibilidad itong Ali na to. Siya bagay, okay na rin tong ganito. Kasi mahilig magbidabidahan yan eh. Sa hearing, hindi na siya makakapagbidabidahan. Kasi nasoplak na siya nitong si alias rin eh. Sa plenary session, hindi na rin siya pwedeng magbidabidahan. Hindi siya pwedeng mag-cite ng jurisprudence doon. Masosoplak siya ng Korte Suprema. At saka nandiyan si Senator Rodante Marcoleta. Ano natin yan, ika nga. Heart natin yan. Di ba, Sen? Sen, damit mo na yan, ha? Naalala ko bigla si, itong si Atty. Vic, eh. Yung suot niyang, yung tawag dito, yung Team Suka, hindi na raw linaban, eh. Rektang kaya PH update. Oy, shoutout kay Atty. Vic, ha? Ano lang yan, nakantabay lang yan. Sigurado tayo, kung nasa Senado lang si Atty. Vic, isa din sa mga proud moment natin yan kung nanalo siya. Sayang lang ho, nadaya eh. Di ba? Sigurado tayo kung nandun si Atty. Vic Rodriguez, isa ho siya sa mga nako, neophyte. Anong neophyte niyo? Teka dito. Pasok kayo sa playground namin ni Senator. Tingin ko nag-a-appear pa sila noon eh. Substitute. Ako muna. Upo ka muna dyan, Sen Marcoleta. Sabi ni Atty. Vic Rodriguez, ako muna. Kanina ka pa eh. Ano naman ako? Ako naman bibira din. Pero iba tong hindi matapang makipagdebate, hindi siya pasigaw-sigaw, hindi siya nag-aartista, nagpapaawa sa mga nakikinig, kagaya nitong si Soto, hindi siya nagdudunong-dunungan, kagaya nung tagadilig ng pechay nitong si Sharon Cuneta, di ba? Hindi mo siya ganun. Yung delivery niya noong Miyerkules, talagang napakalambing, napakalumanay. Ika nga momentum niya hindi mo basta-basta mawawala. Ika nga talagang laser, targeted yung argumento Focus na focus, ika nga. Sayang lang ko talaga, wala yang si Atty. Vic at lahat ng membro ng PDP. No? Kung nandyan sana sila, mas maganda ang balag-bagad. Baka hindi na tayo umabot dyan, ika nga. Diba? Pinaikutan na nila yung mga maiingay. Babrasuin na mag-iingay pa kayo. Sa gusto nyo, magbobotohan tayo dito. Motion to table? O sige. Senate President, wag na tayo magdebate. Pagbotohan na natin kagad. Anong motion to table? Nag-usap na tayo sa caucus. Pagbobotohan natin tong motion to dismiss, tapos ayaw nyo sumunod. O sige. Motion to archive tayo. Ayaw nyo pa rin sumunod. Anak ng Petrang Garapata. Di ba? Ganyan mo sila. Mga walang word of honor, ika nga. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi... Anong naitama? Naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga katwid, sa pag-amin mo ng tama ngayon, nang mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Yan. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Dito lang talagang palagay ko bagsak ka na dyan. Pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Una bes, wala kang pakalan na wala kang... Dalawa na. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Yan na matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Pati ikaw, nalilito ka rin. Kami rin nalilito, pero ako sanay na. Sen Marcoleta na ako. Huwag mo nang Sen. Huwag mo nang ika nga masyado ka namang humble Senador ka na.
Ganyan, humble lang talaga. Humble lang yan si Senator Rodante Marcoleta. Wala ko kayong makikitang kaarugantihan kagaya ng ibang mga kasama ito. Ay, sa bagay, yung mga arugante, ha? Ano yan? Mga bumabaksak yung mga yan, kagaya ni siya. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron sa statement eh. Meron statement po dyan. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasa na ba yun? Ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na Sunday mayroong sa binanggit eh, yung... Ito po, yung pero sa isang Facebook post. Yung isa. Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung ano pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Base for the Acquisition of Agriculture. Ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga ang tanong, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process. Wala naman due process. Void ab initio o pinag-uusapan lang talong. BT talong palang issue doon. Yung BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified organism. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige, palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang, para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na makakalabas hihigpit po yung balisasa na yun, Sen eh. Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako'y nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin doon ay bukatot. Yan, bukatot. May gumagawa yung tansiyan eh. Sen, sa inyo pala balisasa sa Pampanga. Kapampangan yun eh. Opo. Sana man lang meron makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Mukhang wala, Sen. Mukhang sa Kapampangan na lang tayo. Baka pero yun nga. Alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang... parang trap yun na one way lang siya. Pagka gustong lumabas ng ano dyan, matutusok-tusok siya kasi pakontra yun eh. Yung papasok madali, pero yung palabas mahirap. Pagka merong ano yun, lalagyan ng, ang tawag dito, yung medyas, lalagyan mo ng darak yun, yung pagkain ng tilapia, iuumang mo yun sa tubig. Lalo na yung tubig paagos. Pagka dumaan doon yung isda, pag pumasok doon sa bilog na yun, wala na labas yun. O kung payapa naman ng tubig, pag naamoy nila yung linagay mong darak dyan, pupuntahan nila yan. Yung makakahuli ka na. Mekanismo na gawa-gawa sa, minsan yung tambulang na kung ano. Papasok yung gano'n. Madaling pumasok, pero yung paglabas ang problematic. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, hindi pumasok siya. Sige. Ay na yun. Wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, anong tawag doon? Yung, nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko nandun na. Ngayon na nga po yun eh. Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila na kanilang dapat na talagang huwag ipagwalang bahala. Alam na natin yun, sinabi, lahat na niyang nakikita niyang puno riyan, mga
mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Huwag na huwag ninyong kakainin yan. Opo. Sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Huwag kayong pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Inintriga yung babae. Yung babae naman, napaniwala. Yan, Parang yung nangyayari, may pasya na yung Korte Suprema eh. Ang dami namang mga, hindi ko lang masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali kaya yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito ang dami nila eh. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron din talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi. Nako. Yung matandang ahas. Anak ng tokay, baka talaga siya. Iba ka talaga. Ano gusto ko sabihin doon? Kung hindi napaniwala yung babae, wala sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga gadgets. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!